The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakainkwento sa illegal na droga ating ginagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa Jemea for the Banks. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring napapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon, Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes, tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Ds para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo mga ka-aksyon. Eto, isang bahay Santo Domingo Albay ang natupok nito lamang ika-19 ng Setyembre. Dahil sa sunog na nangyari, walang naisalba ni isang gamit ng pamilya ng biktima. Iniimbatan natin ngayong hapon ang may-ari mismo ng bahay na si Elisa Balilo. Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon din Apo. po. Elisa. Apo. Nanay, kumusta po yung pamilya niyo po ngayon matapos po na masunugan po kayo? Siyempre po malungkot po dahil sa pangyayaring na hindi namin naasap po. Opo. Kahit sino naman na ano po, sabi nga po may kasabihan, manakawan ka na, di baling manakawan, wag lang pong masunugan. Ngayon po, Nay, nung mga oras pong yun, nasaan po kayo? Kaalis lang po namin ng papuntang Legazpi kasi yung anak ko po na isang babaeng college po, ang pasok niya mga 2 o'clock po, tapos ako may yung isa ding anak ng senior high, may pinapabili po na ma'am na daw gagamitin daw sa school.
Tapos yun nga, nung mga ilang minuto lang po daw, basta nabasa ko na lang po sa mga, ngayong may nagte-text na po pala sa akin, tapos may tumatawag. Tapos nung nandun na kami sa Biga, kasi traffic dyan sa Biga. May traffic kami, tapos stop kami doon. Tapos yung bag ko nasa unahan, parang nagbabibrate siya. Sabi ko, tingnan ko para sagutin. Tapos yun pala, sabi ng kapitbahay namin, ate, umuwi ka na, tapos nasusunog na daw yung bahay namin. Sabi ko, ha? Pag alis ko ng sa bahay, wala naman kami, akong nararamdaman. Parang kaba, ganun ba? Tapos pag sabi ko sa anak ko, sige, sabay na tayo sa papuntang Tabako, bang yung nakaano ng mga sasakyan, tapos dahan-dahan lang, tapos yun nga, dali kaming mali, kasi nakamotor lang kami. Tapos pagdating namin sa sentro ng Santo Domingo, traffic na kasi ewan ko kung ano ganoon. Nung nakarating po kayo doon sa bahay po ninyo, kumusta po? Ano na yung kalagayan po ng bahay ninyo? Na talaga, yung usok, nangingitim na, papunta ng taas. Tapos, yung isa na lang na ng fire ng tangke yung sa bombero? Opo. Mauubos na yung tubig? Oo. So, ibig sabihin, matagal po bago na fire out? Opo. Dahil yung sunog po ay kumalat na kaagad? Basta doon lang sa loob ng bahay namin po, ma'am, na siya. Doon daw sa second floor ang tumagal kasi may may mga kutsyon, tapos nandun ang mga gamit namin. Opo. Base po sa investigasyon, Nay, ano daw po yung pinagmulan nito pong sunog? Sabi daw, short circuit daw po. Short circuit. Oo. Bakit, Nay? May naiwan po ba kayong mga nakasaksak, Wala nagamit? Sigurado po kayong wala naman. Wala Kaya po. kampante po yung loob mo Opo. nung umalis po ng bahay. Oo. Ngayon po, Nay, saan po kayo ngayon pansamantalang naninirahan? Sa lula ng asawa ko po, doon din sa kabilang kalsada. Sa lola po ng asawa po ninyo? Po. Opo. Ilan po kayong nakatira sa bahay niyo, Nay? Doon sa nasunog. Opo. 3 kasi yung asawa ko nasa labas ng bansa. Okay. So, 2 po yung anak po ninyo. Opo. Opo. Nung mga oras na yun, ma'am, maliban sa'yo na sinabi nyo ay nagpa-Legazpi kayo, how about naman yung iba mong kapamilya? Nasaan nung mga oras na yun? Mabuti nga, yung may mga estudyante po, may pasok. Tapos, yung kapitbahay namin, kasi mga tiyuhin din lang yun. Sa kabila, tapos dito po sa katabi namin mga tiyuhin. Yung 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 apo ng tiyahin namin, yun ang Nakakita. Opo, doon daw sa may divider namin, parang may may kumikislap. May kumikislap. Okay. Kikiriti-kiti pa. Okay, so ibig sabihin, nagsimula yung sunog sa ibaba. Opo. Hindi po sa second floor. Hindi po. So eto bang nangyaring sunog, ma'am? Ang bahay po ninyo ay totally damaged po ito Opo. Pero saan po gawa itong bahay po ninyo? Sa simento po. Opo. Semento. Pero anong alarma daw itong sunog na nag-cause dito sa bahay po ninyo? Parang dun sa kuryente namin. Sa kuryente? Kasi ang lakas ng impact na. Tapos nag-fluctuate kasi pag nag-brown out, biglang pasok ng ang lakas. Pero maliban sa inyong bahay, Nanay, meron bang ibang nadamay na bahay? Wala po, doon lang po. Sa bahay nyo lang po Opo. talaga ang nadamay. Pero sa ngayon, ma'am, saan po kayo nag-stay? Sa lulan. Sa lola ng asawa niyo? Asawa niyo po ninyo. Opo. Pero kamusta yung naging sitwasyon po ninyo ngayon? Okay naman po. Okay. So ano yung naging plano po ninyo? Humingi po ng kasi hindi ko alam kung paano kami magsisimula. Kasi pati kabuhayan namin nawala. Kasi may tirutinda din kami sa unahan noon Opo. mismo. Ano na lang na yung natira po sa inyo? Wala po. As in, wala pong natira. Natira na lang po yung talagang suot po ninyo. Suot namin. Kasi yung pumapasok, yung dalawa, yung tira, yung damit lang namin na Pati yung mahalagang dokumento, Opo. ma'am. Tupok talaga. Tupok talaga. Pati po yung mga gamit sa eskwela ng mga bata. Yung dala-dala lang na-save. Opo. Okay. Pero yung bahay, ma'am, sa inyo po talaga yun? Oo. Okay. Yan, partner, yan yung loob ng bahay nyo, ate. Yan po. Yan. Pag nakikita nyo po yung larawan, Masasabi ate, natin na talagang totally damaged. grabe yung panghihinayang, Siyempre.
Opo. Mga ilang taon naman po yung parang ginugol nyo para po makapagpundar ng mga gamit, ng sariling bahay? Iwan ko lang kasi simula nung yung ano pa, yung binata pa yung asawa ko, nag-start na siyang magpundar. Opo. Hanggang sa ngayon. Opo. So in just one span of fire, naubos po, natupok yung bahay po ninyo, ate. Ano? Opo. Kanina naiiyak na po kayo. Bakit, ate? Sobrang panghihinayang ang nararamdaman. Sobra pong parang naandun po ba yung parang awang-awa po kayo ngayon sa sarili po ninyo, sa pamilya, sa mga bata? Opo. Opo. Meron na din po bang lumapit po sa inyo para magbigay ng tulong? Yung DSWD din, yan po, yung kasi unang tinawagan po ng ang kapitan namin. Kasi nakita ng kapitan namin na talagang totally talaga. Opo. So, nakita po namin talagang totally damaged, totally fired po yung bahay po ninyo. Mga ilang oras daw po yung tinagal nito pong sunog bago po naapula? Basta parang hanggang 4 o'clock po, saka na yun. So, mga anong oras po ninyo nalaman na nasusunog? Mga 1:47 ata yun. Opo, sumatagal. Opo. Almost 2 hours Oo. na tumagal yung apoy, sunog sa bahay po ninyo. Kasi nakarating kami doon sa mismong doon sa may bahay namin, 2:27. Opo. Wala naman po kayong parang pinaghihinalaan na cause po ng pagkasunog ng bahay po Wala ninyo? naman po kasi wala naman akong Kasi, So naniniwala po kayo doon sa investigasyon na ginawa po ng Bureau of Fire na electrical fault wire? opo. Okay. Okay, so dahil dyan, ano po ninyo, parang panawagan po sa ating mga kababayan na kung may mga mabuting loob, nangangailangan po kayo ng tulong. Baka may gustong magpaabot din ng tulong po sa inyo. Opo. Sige po, ma'am. Nananabagan po ko sa lahat nanghihingi ko po ng tulong ng pampinansyal at saka yung dahil sa pangkabuhayan namin, doon din kumukuha kasi siyempre kaalis pa lang ng asawa ko po. Saan po pumunta si Mister? Simon po ang asawa Ay, ko. opo. Kaano pa lang, 2 buwan pa lang po siya. Opo. Tapos siyempre, Sumakay may na college naman po ng barko si Mister. Kaalis lang po kasi siya, ang Simon kasi, 6 lang na buwan ang kontrata niya. Tapos, syempre, mga ilang buwan din na makatambay po. Nung nalaman po ni Mister, yung sitwasyon po ninyo, nasunog po yung bahay, ano po yung... Syempre, nalungkot din po. Tapos din sa mabuti daw na nakasalba po kami. Opo. So, yun po ang pinaka-importante, nanay. Syempre, yung bahay, yung gamit, napapalitan. Opo. Yung buhay po, iisa lang. Kaya tama naman po si Mister. Ipagpasalamat na lang po yun. Pero dahil po dyan ay para po sa ora mismong pagtugon sa inyo pong problema, makakausap po natin sa linya ng telepono si Dick Banwa, ang Municipal Coordinator ng Ako Bicol Party List sa Santo Domingo, Albay. Magandang hapon, Dick. Magandang hapon po, ma'am. Apo, Dick, naandito po ngayon si Nanay Elisa. Sila po yung nasunugan dyan po sa inyong munisipyo. Ngayon, ano po ba yung maaring maitulong ng Ako Bicol Party List para kina Nanay Elisa? Okay po. Ang Ako Bicol Party List po, magbibigay po ng tulong sa pamilya po ni Ma'am Elisa Balilo. Narito po yung mga tulong na pwede po namin, yung ibibigay po namin. 2 sakong 25 kilogram po na rice. Kung kailangan po nila ng modular tent, bibigay po namin 1 piece na modular tent. Mga tsinelas, canned goods, particularly na po yung sardinas and other na mga canned goods. Mga used clothes po and trapal, bibigyan po din ng IKB ng mga kumot, solar light, and Cabarro coffee, yung caldero and mga basin. Yan po yung
ibibigay po ng Ako Bicol Party List kay Ma'am Elisa Balilo at sa kanyang pamilya po. Okay. So, Dick, personal nyo bang nabisita itong sitwasyon, itong lugar ni Nanay Elisa, kung saan itong bahay nila ay talagang natupos nitong sunog? Yes po. During that time po, nasa meeting kami and napansin namin na balik-balik na yung fire truck and si Barangay Captain Monica Divina po yung nag-report sa amin na may sunog sa Barangay Tanayukay. And after the meeting po, pinuntahan po namin agad yung bahay po kung saan po nasunog yung bahay ni Ma'am Elisa. And personal ko po na kausap si Ma'am Elisa and natanong kung ano yung kalagayan po nila. And we are very thankful po kasi walang nasaktan and walang nadamay na civilian po sa sunog po. Ayun. And again, ako nag-report sa Ayun. para sa agarang tulong. Ayun, importante yung nabibisita, no? Kayo mismo yung personal nakita po ninyo yung sitwasyon. At least alam nyo kung ano yung mga pangangailangan. Yung naitulong nanay, nabanggit po ni Dick, yung mga posible pong matanggap po ninyo. Hindi ko na isa-isahin po na pero marami po yun. Apo. Okay. Sir Dick, nandito po si Nanay Elisa sa aming studio. Kung meron kang mensahe sa kanya, ano po yun? Sa tulong po ng Ako Bicol Party List, may ibibigay po namin yung mga pangangailangan nyo. Mga primary na pangangailangan nyo po. And baka po mamaya, pwede na namin itong maihatid sa bahay nyo po. At personal po namin yun na ibibigay po. Ayun. So, Maraming salamat, Dick Banwa, ang Municipal Coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Santo Domingo, Albay. Nanay, napakinggan niyo po. Apo. So, personal po nilang ihahatid po sa inyong bahay. Pansamantala po ninyong tinitiran doon nga po sa lola po ng inyong asawa. Apo. Ayan, Nanay, maliban dyan sa tulong mula sa Ako Bicol Party List, tanggapin niyo rin po itong tulong mula sa aming program. At actually, nandito partner, itong mga tulong yung mga na binabanggit pala ni Dick, hindi na po doon mismo ihahatid dahil naandito na yung mga pangangailangan po na nababanggit po ni Dick na ibibigay po sa inyo. So pag alis nyo po dito, Nay, bit-bit nyo po itong mga tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Ayan po, Nay, tingnan nyo po, Nay. Ayan. So yan po, Nay, yung mga iuuwi po ninyo. Ano po yung masasabi nyo po, Nay? Maraming salamat po sa tulong po. Yan po yung mga damit na maaaring gamitin ng pamilya, 2 sakong bigas, modular tent, at ilang mga gamitan po pang kusina. Salamat po sa tulong. Sa Ako Bicol po. Ayan. At huwag po kayong mag-alala dahil meron kaming staff na aalalay po sa inyo para naman hindi naman mahirapan si Nanay sa ihahatid po kayo, Nanay, sa Ihahatid po inyo pong namin po bahay. kayo. At sa mga ka-aksyon, sa mga gusto pang magbigay ng tulong kay Nanay Elisa, ay maaari rin kayong magpaabot personal sa kanya or sa aming program, ipadan po sa aming program. Apo. At lakasan nyo lang po na yung loob po ninyo, ano man po yung pagsubok na ibinibigay po sa atin, lilipas din po yan. Ayan po. Ang importante, yan, sabi ni Nanay, buhay. Opo. Kumbaga, paalala na rin, partner, sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo. Kumbaga, laging maging handa sa anumang oras. Dapat, kumbaga, siguruhin. Safety first, opo. Kumbaga, siguruhin na naka-unplug yung mga appliances nakasaksak natin. na mga appliances, opo. At sabi nga nung Bureau of Fire, baka mas maigi daw po kung aalis tayo ng bahay, ibaba yung breaker. Pwede din yun. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Elisa. Maraming salamat din po sa Tabang Ora mismo po. Ayan. Samantala, dumako naman tayo sa ating isang proyektong sinimulan ngayong buwan ng Setyembre. Ang Tabang Ora mismo ay nagbukas ng pagkakataon para sa ating mga concerned citizen na may busilak ang pusong makatulong sa kanilang kapwa sa pamamagitan ng layunin nating makapagbigay at magsilbing tulay ng pag-asa para sa mga nangangailangan. Tama ka dyan, partner, dahil dito isang lola na nagsumikap para sa 2 apo nitong may kapansanan sa San Antonio, Pasacao, Camarines Sur. Ang ipinakilala sa atin ng 2 ginang na may kabutihang loob at nagsilbi katuwang ng pamilya sa araw-araw nilang pangangailangan. Sino ang 2 ginang sa likod ng buhay ni na Lola Chodola Pajarillo?
Tunghayan natin ang kanilang kwento sa Tulay ng Pag-asa. Panoorin po natin ito. Madilim, tahimik, at malungkot. Ganito mailalarawan ang araw-araw na buhay ni na Lola Chodola kasama ang kanyang 2 apo na kapwa't bulag at malnourished. Hindi maikakailang hirap si Lola Chodola sa sitwasyon ng kanyang 2 apo. Dahil sa edad na 80, salip na siya na ang inaalagaan ng kanyang mga anak at apo, ay naiwan pang mag-isa nang mamayapa na ang kanyang anak na babae, ang ina ng 2 niyang apo na sila Joanna at Michael. Ang ina niya, lumpo. Sa edad pong 37, namatay na. Ang tagal ko pong inalagaan ng mama. Nung hindi pa ho nagkakasakit yun, nung hindi pa lumpo, masipag yung anak niyo. Sa kabila ng buhay na mayroon sila Lola Chodola ay may 2 ginang na tila puno ng pagmamahal at pagmamalasakit. Malasakit na hindi nakabase sa dugo at distansya, ngunit sa pusong may kabutihang loob para sa kapwa. 2 Mary Jane sa buhay nila Lola Chodola. Sino sila? Ating kilalanin ang kanilang kwentong may malasakit sa kapwa. Ito ang Tulay ng Pag-asa. Sa isang sitio sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur, nakatira sila Mary Jane Dominguez at Mary Jane Milyamino. Sila ang 2 ginang na araw-araw naaasahan nila Lola Chodola. Yung sa pangaraw-araw po, hindi ko naman po masabi na lagi ko sila natutulungan dahil minsan po, halos wala rin po kami. Tapos minsan din po, meron naman pa ako natitira po sa sahod ko, binibilang ko po na pang-ulam. Po sobra po sa amin yung ulam, dinadala ko po kina Lola. Tuwang-tuwa po siya at niyakap niya pa ako. Salamat daw po sa binibigay ko daw pang ulam. Kain po kayo, La. Naranasan ko po ang lahat. Katulad po nila, halos wala po kaming gamit. Nagsusumikap ako na makatulong din ba ako kahit ganito po yung buhay namin. Kung ano po yung naranasan ko, parang ayaw ko na rin po maranasan sa kapwa ko. Hindi ko po kinakahiya yan. Lagi po ako, ma'am, naiyak, ma'am, kasi di ko alam, kinikwento ko sa kanya kung paano po sila matulungan. Kaya nga po, lumapit pa ako sa inyo para po matulungan po sila, ma'am. Si Joanna po, nung doon po ako sa Maranata, doon din po yung nagsisimba. Akong ginawang guardian para doon sa pa-check up ng bata. Naabutan ko silang pagkain, kung ano meron ako sa bahay, naabot ko sa kanila. Mapasaya ko man lang kahit papaano. Gusto ko rin naman na ipadama sa kanila yung biyaya na binibigay ng Panginoon sa akin. Ang pag-ibig, kaya mong ibigay mga bagay na hindi ka titingin sa anumang katayuan mo. Sabi ko nga, habang nabubuhay ako, kung kaya ko na bigay ang maabot na makakaya ko, gagawin. Nakakatuwang marinig ang pag-asa mula sa kanilang mga kwento. Tunay na mayroon pa rin mga taong nagnanais ng kabutihan na walang anumang kapalit. Dahil sa kanilang pagpapakilala, personal naming binisita ang maglola. Mga ilang kilometro ba itong lalakarin natin? Parang 20 minutes po ata, ma'am. So 20 minutes na lakaran? Oo. Walang ibang... Opo.
Eto ba yung araw-araw mong ginagawa? Opo, pag may time pa ako na galing pa ako sa trabaho, tapos may dadalhin pa ako sa kanila, about po sa ulam, napunta pa ako dito. So kahit umuulan, mainit, Opo, nilalakad mo talaga ito? opo. Para po matingnan ko po yung kalagayan nila. Tinubo ako sa salibo, ibinuklod sama-sama, magpatuloy ka kay Panginoon nyo. Tayo mga Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ikaw lang, Jesus, sa puso at isip. Salamat po sa bahay na ito. Sabi ko, Diyos ko, Panginoon, magmuna akong kukunin. Kitang-kita mo ng Panginoon. PWD ang alaga ko, kaya Diyos, wag muna akong kukunin. Kung ano man pong wala sa amin, Panginoon, pagkaloob mo sa amin. Ano po yung sakit ng apo niyo pong babae? Mana po sa inyo, Mama. Sakit na po sa buto, Mama. Si Michael na check up niyan sa Capital Medical. Ano daw po yung sakit din? Gayon din po sa buto. Buto din? Na mahina po siyang maglakad. Tapos ang mata niya hindi nakakakita. Hindi rin Hawak nakakakita. siya. Kaya yan, Ma'am, ang wheelchair niya. Pero kahit siya may nanglakad na labas siya, dito siya nadaan. Hawak-hawak sa bakod. Hanggang sa makarating siya dyan. Pag naligo siya na, niigi po isang balde, 2 galon. Paano niyo po nabubuhay yung mga apo po ninyo? Saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw? Mga pensyon po sa Portbis, Nasa magkano naman po yung natatanggap mong pensyon, buwanan? 3,000. Sumasapat naman po yung 3,000. Pinagkakasya na po. Tinutulong-tulungan kami. Kapitbahay ako dyan. Binibigyan kami ng bigas. Tuwing pupunta dito, may dala 5 kilo, mga pang-ula. Sabi ko, bakit ang bait-bait mo sa amin? Sabi niya, kasi utos ng Panginoon, tulungan daw ang wala. Pero hindi ko yung sariling dugo. Wala kami relasyon. Pero mabait sa akin. Opo. Aba po ng Diyos, makakaraos naman sa tulong ng mga taong naaawa, binibigyan-bigyan. Hindi po pwedeng hindi magduto. Pag hindi niyo pinakain, magagalit. Kaya pag umaga, nainit akong tubig para magtimpla sila ng gatas. Naghihintay sila. Kung kailan ako nakaluto, saka ko sila pakainin. Pag wala po silang makain, wala din po kayong maihanda. Nangungutang mo. Opo, pero may times Mabait po. naman yung nagpapaunong sa akin ng lutong gulay. Sa aking pakikipagkwentuhan kay Lola Chudola, tumagos sa aking puso ang maramdamin niyang pag-amin sa hirap ng kanyang nararamdaman sa araw-araw niyang pag-aalaga sa 2 bata. Ngunit nakakamangha pa rin na sa kabila nito ay araw-araw pa rin niyang pinipiling maging mabuting gabay para sa kanyang 2 apo. Ako yung
napapagod lang tinitingnan ko yung mga apo mo. Ako yung nahihirapan. Nakikita ko yung sitwasyon ng mga apo mo. Naman po kayo. Hindi, nanay din po kasi ako, di ba? So, hindi ko kaya. Paano mo nakakaya? Kasi syempre, sa edad mong yan, ganyan yung sitwasyon. Di ba? Napakahirap. Ako nga po naaawan. Lalo sa babae, kabata-bata. Parang hindi ko na kaya. Bakas man ang hirap at sakripisyo sa katawan ni Lola Chodola, ay hindi ito makikitaan ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ano nga ba ang kahilingan ni Joanna at Michael na makakapagpagaan sa kanilang sitwasyon? Ayan, partner, ang kwento nila Lola Chodola, Joanna at Michael. Ayan, partner, nakita ko sa VTR na talagang hindi mo napigilan na bumuhos ang iyong mga luha. Bakit, partner, yun? Iba, partner, yung pakiramdam na nakikita mo sila kung paano gumalaw, kung paano asikasuhin ni Lola Chodola ang mga apo niya, at yung mga apo kung paano mo makita, partner, na patuloy na lumalaban sa buhay. At sa munting bahay na yon, doon sila, doon umiikot ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Doon nila nakikita kung meron pa bang pag-asa. Pero sa tulong nitong dalawang Mary Jane, partner, doon sila humuhugot din ng lakas at patuloy na nagbibigay din sa kanila ng pag-asa. Kaya saludo din tayo, partner, sa mga taong tumutulong. Kumbaga, kahit walang kapalit, ay tumutulong sa kanilang kapwa. At makikita mo sa VTR, partner, na si Lola talagang hirap na. Correct. Pero pilit. Pero may mga times talaga, partner, na sabi nga ni Lola, parang hindi ko na kaya, 'di ba? Pero patuloy dahil ang takot ni Lola, ang maiwan niya yung dalawa niyang apo. Paano na? Sino yung mag-aalaga at paano na nila bubuhayin ang kanilang mga sarili pag wala na si Lola? Kaya patuloy na lumalaban si Lola Chodola sa kanyang buhay. Yung dalawa, partner, PWD. Parehas sila, partner, may problema sa paningin. So, bulag si Michael. Eto naman si Joanna, meron pa rin siyang kaunting na lang na naaaninag, pero ang kinakakatakot din ni Lola ay parehas yung sitwasyon ng dalawang apo sa namatay na ina. Okay, so pati yung mga buto, partner, nangihina. So, dahil dyan, mga ka-aksyon, abangan po ninyo ang susunod na kwento, yung kadugtong po ng kwento ng Tulay ng Pag-asa. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, yan, partner, kikilalanin natin. Yan. Kilalanin naman natin ang dalawang apo ni Lola Chodola at ang kanilang kahilingan para sa kanilang pamilya. Kaya mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo, gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory,
asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actioncall.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Call Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, balikan natin ang kwento ni Lola Chodola at ang matyaga nitong pag-aalaga sa kanyang dalawang apong may mga kapansanan. At ano nga ba ang nakaabang na sorpresa para sa pamilya? Sabay-sabay nating panoorin po natin ito. Emosyonal na ikwento ni Lola Chodola sa amin ang kanilang naging buhay. Kasama ang dalawang Mary Jane. Ngayon ating alamin kung ano nga ba ang saloobin ni na Joanna at Michael sa kanilang karanasan sa buhay. Gusto nga na po paampuno na po kami ta sa lula po ko ano na po ka mga tuga niya po ta gorang na po mayo da po maasagas po. Nahihirapan ka na din po sa sitwasyon niyo? Iyo po. Gusto ko na po mapagaling po tuwad ko po. Tsaka po mapalin ng pamata ko po. Kung makatapos ka ng pag-aaral, ano yung gusto mo? Pagaling man po ako, maugma man po ako trabaho po, maging teacher po para po maturan ng mga bata po. Maray na po ako, tutulong ng kumampo sa Ilonggo. Nakagraduate man po akong grade 12. Pero po, kapag po naglalakad po ako sa eskwelahan, nahalata po ang mga teacher ko po, iba na po ako maglakaw. Ito pong turutumba na po. Ano na lang ginagawa mo araw-araw? Maya po, para tampa kahiga. Nakahiga, upo. At saka po, mabahat lang po pag makarikos. Mayo mo pong CR. Nang kumustahin ko naman si Joanna, wala siyang naging ibang bukang bibig, kung hindi ay ang mga salitang pinuno ng pag-asa. Kung may hihilingin ka, Joanna, ano yung gusto? Gusto ko man po bahay, tapos katahid po ang CR. Gusto ko po kuryente, blabot na kasaya po ang mga pinto po. Tapos po may nagpapasok at tipong para ganun ko po ang bangas. Gusto ko pong lahat po ang gamit ng kawali, kaldero, termos, charger po. Charger. Kung may gusto kang sabihin kay Lord, ano yung gusto mong iparating sa Kanya? Araw-araw po kami bigyan ng blessing. Sana mapagaling na kami kasi matulong na namin sa Lord kasi matanda na po siya. Habang si Michael naman ay tuwang-tuwang ibahagi ang kanyang pangarap sa kabila ng kanyang sitwasyon. So, ano ang gusto mong maging? Pastor. So, bakit gusto mo maging pastor? Para po mag-ialala ni Panginoon. Saka mapatawad po ko. Pero gusto mo pang gumaling? Gusto po labig ang puso ko. Kaya kapag po ko mo, blessing ni God. Ano yung gusto mong maibigay sa'yo ni Lord? CR po, pag-ialala. May ano ginagamit yung CR? Mayo po.
May mga araw bang hindi kayo kumakain? May kuwang po. Na ano ginagawa niyo? Naglalak na naman ko. Andito po kami para maramdaman po namin yung bigat pong nararamdaman po ninyo. Salamat nga po, Chet. Malaking tulong po. Maraming salamat po. Kahit po paano, naalaala niyo kami. Ano po yung pinakakailangan po ninyo? Pagkain po. Kasi po, yung pagbalakan niyo ina, siyempre hindi naman nakain ng mga bata. Isa lamang sila Lola Chodola, Joanna at Michael sa daang-daang mga pamilya sa Pilipinas na araw-araw umaasa sa isang kahig isang tuka. Ito ang realidad na mula pa noon ay kinakaharap na ng ating mga kababayan. Kaya naman malaki pa rin ang epekto ng mga taong may malasakit sa kanilang mga kapwa. Tulad na lamang nila Mary Jane Dominguez at Mary Jane Milyamino. At dahil sa kanilang pagiging tunay na tulay ng pag-asa, ay may kahilingan tayong tutugunan. Kasama ang mga opisyales ng Barangay Karanan, sinimulan na namin ang aming pamimili ng mga pangangailangan ni na Lola Chodola. Mula sa materyales para sa gagawing CR, mga kagamitan sa bahay, hanggang sa mga groceries. Sa tulong ng mga barangay officials at mga kapitbahay ay nagkaisa ang komunidad, nagbayanihan upang masimulan at maipatayo ang CR ni na Lola Chodola. Joanna, yung kagustuhan mo na magkaroon na kayo ng sariling CR, ginawa na namin sa tulong ni Kapitan, ng Ako Bicol, ng barangay official. O, eto na, Joanna, yung charger. Sa maraming salamat. Sa magagamit. Sobra pang baso, salamat po. Lola, tanggapin niyo din po itong solar light. Bakas sa mga ngiti ni na Lola Chodola, Joanna at Michael ang labis na kasiyahan sa tulong na kanilang natanggap. Sa pamamagitan ng dalawang Mary Jane sa kanilang buhay na nagsilbing tulay ng pag-asa para kina Lola Chodola. Maraming salamat po. Sobra pong pasasalamat. Ako Bicol po. Salamat na ako, Bicol. Dahil ko mawawala sa puso ko. Maraming salamat po sa mga tulong ninyong pinagkakaloob sa amin, sa Ako Bicol, sa maraming tulong pong binibigay ninyo sa amin. Binigyan niyo po ng pag-asa ang buhay namin at Itong pagpunta nyo dito, tulad po niyan, alam naman natin na halos nga tinutulong-tulungan na natin itong mga kapitbahay para
makaraos po sila sa kanilang pangaraw-araw. Lalo na po nang dumating kayo yung tulong po na galing sa Ako Bicol. Galing po kay Congressman Saldico. Napakalaking tulong po, napakalaking bagay po para sa pamilya. Nadagdagan po ng malaking pag-asa na ang akala po nila ay hanggang dyan na lang po sila. Pero nang dumating po kayo, biglang nagliwanag ang isip po nila. At siyempre, nagkaroon po sila ng pag-asa. Salamat sa ibinigay niyong bagong pag-asa sa pamilya ni Kakandulay, ni Joanna at ni Michael sa Ako Bicol. Maraming salamat po, Congressman Saldico, at maraming salamat po sa Ako Bicol Party List. Sana po marami pa po kayong matulungan at hindi lang po dito sa aming mga lugar. Mga matang nangungulila sa liwanag. Mga batang pinagkaitan ng pangarap. Sa dilim, natagpuan ang tunay na pag-asa. Dahil sa malasakit, pagkakaisa at bayanihan, ang pangarap ay naging realidad. At sa bawat pamilyang Pilipino, tulad ni na Lola Chodola, ako si Remy Araneta Mendones, kasama nyo sa pagtawid sa tunay na tulay ng pag-asa. Ayun, partner. Anong masasabi mo, partner? Kumbaga, nakakaantig, partner, itong istorya na ginawa ninyo. Kumbaga, yung simple para Hindi sa iba. Hindi yung ginawang istorya, partner. Totoong buhay na pinuntahan natin para at least, partner, tayo mismo, makaabot tayo ng konting tulong na sa kanila ay malaking bagay at ikakadugtong ng kanilang buhay. At naandun, partner, yung tunay na pag-asa ng buhay. Yan, kumbaga sa iba, simple lang, pero sa kanila ay malaking bagay na. Kaya tayo ay natutuwa, partner, dahil sa kabutihang loob ni Congressman Saldi ng Ako Bicol Party List, isa namang pamilya ang nabigyan natin, partner, ng tunay na tinatawag nating pag-asa ng buhay. At maraming salamat din sa concerned citizen natin na siya yung lumapit, partner, sa atin para maging daan, para yung kapwa niya, yung kakilala nila ay mahinga ng tulong, maiparating sa atin yung tulong na kinakailangan ng pamilya. Yeah. Kaya para sa mga concerned citizen natin dyan na may nais ilapit sa mga kapwa nila ay karapat dapat matulungan. Mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page. Maging tulay ng pag-asa kayo, mga kaibigan. Ayan. So, ulitin namin sa mga concerned citizen dyan na meron po kayong nais din matulungan pero wala po kayong kakayahan at nakikita po ninyo na talagang nangangailangan ng tulong, ilapit nyo lang po sa amin, ipaabot lang po sa aming sa paraan ng mensahe sa aming official Facebook page dahil kayo ang magiging tulay ng pag-asa. Eto naman, mga ka-aksyon, kasama muli natin ngayon si Nanay Remedios Senforoso. Kung inyong maaalala, dumulog siya sa ating programa nitong 11 ng Setyembre upang humingi ng tulong na mabayaran ang kinakailangang stainless sa kanyang tuhod na ora mismo ring tinugunan ng Ako Bicol Party List. At sa hapong ito, muli natin siyang inibitahan para sa isang sorpresa. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Remy. Magandang hapon po yun, ma'am. Apo, tama po, Nanay Remy. Ayun. Yan, kapangalan mo, partner. Ikaw talaga.
Opo, Nanay, masaya po kami na makita ka po namin ulit ngayon. Ang cute-cute naman ng tali ng buhok niyo po, Nay. Yung anak ko po, ma'am, yung anak ko po nag-ayos dito. Opo, ilang taon na po kayo, Nay? Ano na po, ma-63 ngayon. Ay, parang 36 lang po kayo, Nay, sa buhok po ninyo yan. Pero ma'am, mga puti ng buhok. Okay lang yan, Nay. Highlights po yan, di ba? May itim, may puti, di ba? Opo, so, kumusta po yung kalagayan niyo po ngayon, Nanay Remy? Ma'am, ganun pa rin. Kasi yung operation ko sa bukas, sana bukas sa Biyernes sana, ma'am, para hindi masiguro mangyari kasi may dating lang pong bagyo. Opo. So supposedly nakaschedule po kayo ngayong darating na Biyernes, kaya lang dahil sa bagyo, paano pala po, mapa-schedule pa? Mapa-schedule, opo. So ano po yung nararamdaman nyo na sa katagalan po ng panahon mangyayari na po itong operasyon po na ang tagal nyo na pong hinihintay? Masaya po. Masaya po kahit na hindi pa dumarating ang operasyon ko. Pero hinihintay ko rin yun. Tama po yan, Nay. Dapat positibo po kayo at maging masaya po kayo para yung kalabasan po ng operasyon ay maging successful. Ano po, Nay? Tama po, ma'am. Apo. Pero Nanay, habang hinihintay po natin yung magiging operasyon po natin, ano po yung pinagkakaabalan po natin sa araw-araw? Ako po, sir, ano lang po ako, may ginagawa po ako sa bahay namin. Yung anak ko po may kunti man na tinitinda siya na mga kunti na, wala siguro yung sir na 2,000. Libangan ko lang, sir. Siguro sa kanya yun, sir. At least meron kang libangan, Nanay, sa loob ng bahay po ninyo. Para hindi ako sa kalagayan ko ma-stress. Pero pag nasa bahay po kayo, gaano katagal po kayo nakakatayo? Tagal po, sir. Siguro, sir, mga 5 minuto bago ako makatayo. Hirap na hirap ako, sir. Hirap na hirap po. So, pag in case na malagyan po ng stainless po yan na tuhod nyo, ay may pag-asa na makakalakad po, sir. kayo. Sana po, yun po hinihiling ko po sa mahal na ama na makalakad pa ako uli. Gaya ng dati. Yan po ang dapat natin na kumbaga isipin na wag po tayong mawala ng pag-asa. Ayan. Pero sa bahay po ninyo, Nanay, meron po kayong ginagamit na wheelchair po? Wala pa po, sir. Kaya nahingi po ako ngayon ng na makakaroon akong wheelchair. Basta para, sir, pag ako na-operahan na, meron ako magagamit. Ayan. Saan naman kayo pupunta, Nay, pag meron na po kayong... ma'am, sa bahay, magsisimba, ganyan, pwede masiguro, ma'am. Opo, hindi naman kayo pupunta sa mga... Hindi naman kayo pupunta sa mga sayawan. Hindi na po, dati po, ma'am, talaga nagbabay. Talaga dati. So, hindi kung saan, sa barangay lang. Sa barangay niyo. Kumbaga active si Nanay pag sa tuwing meron. Mrs. Hindi naman po ako naging member pa, yung sa barangay na ako nagabay. Opo. Ayaw ng asawa ko na kung saan ako nagabay. Dito po, Nay. Ayaw na mister kung saan. Ayaw. So gusto niya, doon lang sa lugar po ninyo. Sa barangay lang namin. Mga ilang oras naman po kayong nasa dance floor? Hanggang ano lang po, mga alas 10, ganyan. Mga alas 10. So nagpupunta ka po mga anong oras? Mga 8, ganyan. Mga 2 oras ka din po na nakikipagsayawan. Pero doon kayo nagkakilala siguro? Ay, hindi po, sir. Hindi naman, siguro. Sa ano po kami nagkikilala, asawa ko, sir, sa Balagtas, Bulacan. Okay. Pero gaano kahirap, Nanay, na ngayon ay wala po kayong nagagamit na wheelchair? Ang hirap talaga, sir, sa wala akong wheelchair. Hirap talaga ako magtumayo. Ganyan. Kaya nga, sir, maski ako ganito, sir, na kakatulong din ako sa asawa ko kasi kaming dalawa lang doon sa bahay namin. Nakahugas ako ng pinggan. Para, ang ano ko lang, sir, hawak ko yung bangko para ako makalakad-lakad. Ayan. So, ang gusto nyong mangyari, Nanay, magkaroon po kayo ng sariling wheelchair po. Opo, sir. Sige. Partner! Eto, Nanay, dahil gusto nyo pong magkaroon ng sariling wheelchair at gusto nyo pong magpunta ulit sa sayawan, kahit naka-wheelchair, no? Diba, tuwa si Nanay? Ano, Nay, pag may wheelchair ka na po, pupunta ka sa sayawan? Hindi pa, ma'am. Magpagaling mo naman. Kasi siguro mga 2 taon, 3 ganyan. Kasi mahirap, baka... Opo. So, at least positibo si Nanay. Nanay, para tugunan po ang inyong problema, kasama natin ngayon si Ma'am Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Ma'am Sally, magandang hapon po. Magandang hapon po, Nanay Remedios. Maganda rin hapon po, bakit pa ako tinitingnan, Dires? Magkapangalan kasi kayo. Ay! Pareha kayong mahilig
Sumayaw. Sumayaw, sumunod ka. Ito kasi, ano talaga, kung ikaw 2 oras ka sa sayawan, siya naman mag-umaga. Maginginaantay sa puyat yan, ma'am. Siya ang opening at closing. Itong mga ka-action di ba, may revelation ngayon dito ngayong araw. Pero, sige po, Miss Sally, ano po yung naghihintay na sorpresa ng Ako Bicol Party List para kay Nanay Remy? Well, Nanay Remy, dahil sa hiling nyo ay magkaroon kayo ng wheelchair upang mas makakilos po kayo ng maayos sa inyong bahay habang kayo ay nagbabantay ng paninda or naggagawa po ng gawaing bahay. Meron po agad-agad na ibibigay sa inyo ang Ako Bicol Party List. Siyempre yan po ay sa pangunguna ni Congressman Saldico and ni Kong Pido Garbi ng isang wheelchair. Opo, outright po yan at ihahatid din po kayo ng team ng Tabang para po maiuwi nyo agad ang wheelchair po na galing po sa Ako Bicol Party List. Ayun. So, hindi yan, Nay, ha? Hindi po yan ang nauupuan nyo, kundi bago po yung ibibigay po sa inyong wheelchair mula sa Ako Bicol Party List. Tama, Miss Sally? Opo, tama. Tama ka dyan, Miss Remy, si Maha Ruth. Miss Maha, Salvador ng Bicolandia. Tatawa na naman si Nanay. Para masaya lagi, di ba? Opo. Actually, nandito na Nanay sa studio ang bago niyo pong wheelchair. Ayan po, Nanay. Tan-tadanan! Nay, tumingin po kayo sa... Yan! Yan ang makakasama ni Nanay sa pagsimba. Yan. Araw-araw niyo pong hawak ang mga parts ng wheelchair po ninyo, Nanay, dahil inyong-inyo na po yan. Pero may isa pa po akong kahilingan po. Ano pa po yun, Nay? Sige po. Ako po, ma'am, kasi wala pa po akong yung financial sa pag-opera ko. Pag sa opera, okay na. Pero ang financial po, ma'am, pero okay din yan, ma'am. Nakukuha rin yan, maski pa paano. Ano po yun? Wala pa po akong financial na Akala ko, Nay, aside sa wheelchair, isama na natin po yan. Opo. So, sa bagay na po yan, Nay, sige po, pag-usapan po natin, Nay. Alam nyo naman po yung Ako Bicol, talagang hindi po umaayaw, hindi po, sa pagtulong po, hindi po tumitigil. Ano po, Nay? Tama po yan. Opo. Basta ikakabuti po ng inyong buhay, Nay, naandyan po lagi ang Ako Bicol Party List. Ayan, balikan ko si Ma'am Sally. Di ba, Ma'am Sally, itong pagbibigay natin ng wheelchair ay parte ng isang program ng Ako Bicol Party List na binibigay sa buong Bicol Region? Opo, tama ka dyan, Lambat, dahil po ang isa sa programa ng Ako Bicol pagdating po sa Tabang sa Karahayan, yung wheelchair distribution. Bilang isang Regional Community Connection Program Officer ng Ako Bicol, isa yan sa aming ginagawa, yung inahatid yung wheelchair sa ating mga beneficiaries. Yan po ay assembled na kasi meron tayong ibang partner. Nanay, yan po ay assembled na at natitiklop. Maaari nyo po siyang dalhin kahit saan nyo gustong pumunta. Ingatan lang po natin kasi po ang isang wheelchair po ay tumatagal ng 2 to 3 years. Depende po yan sa paggamit. At huwag nyo po siyang babasain. Pupunasan nyo lang po siya ng baby oil or cooking oil. Tapos punas-punasan lang po. Kasi kapag yan po ay nagkaroon ng mga parang tinatawag na kalawang, pinturahan po natin agad yung pampintura po sa mga ganyan na metal para po hindi totally kalawangin. So ingatan na lang po natin para po mas matagal niyo pong magamit. Ayun. At matagal na ito, ma'am, na kumbaga proyekto ng Ako Bicol Party List. Opo, nagsimula po ang Ako Bicol Party List. Proyekto na po ito ng Ako Bicol. At yung nakikipag-partner po sa iba't ibang non-government organization kasi mas sila yung nagbibigay sa atin ng mga ganyan, mga wheelchairs, at tayo naman on the logistics at tayo po sa Ako Bicol ang nag-identify ng mga beneficiaries for the wheelchair. Alam mo, partner, wala pa akong nalalaman na proyekto or programa ng Ako Bicol Party List na hindi napapakinabangan ng ating mga kababayan. Sa katunayan yan, partner, kung ilan yung dating sinimulan, ngayon dumadagdag, dumadami, at marami tayong mga kababayan na natutulungan. Ayan. Okay. At isa rin ako sa patutuon kasi kasama ni ako na Ma'am Sally sa pag-distribute nitong wheelchair sa Catanduanes. Buhay na patunay ka dyan, partner. Camarines Sur at sa Albay. Ayan. So hindi lang yan dito sa Albay kundi sa lahat ng probinsya ng Bicol Region, patuloy na namamahagi ng wheelchair ang Ako Bicol Party List. Balikan ko si Nanay. Nay, hawakan mo yung wheelchair.
Maganda po, ma'am. Maganda. Anong pakiramdam mo ngayon, Nay? Na Masaya na po ako, ma'am. abot kamay mo na at nahawakan mo na nga po pala. O, sige, Nay, ano po yung pakiramdam nyo? Masaya po ako, ma'am. Meron akong wheelchair na magagamit. Masasabi nyo pong sarili nyong wheelchair na? Opo. Opo, yan. Ano po yung masasabi Salamat nyo? po lang sa ako Bicol Party List. Si Saldico, Congressman. Yun. Maraming salamat po sa kanila, sa lahat na pong bumubuo nito. Lalo na po sa inyo. Naaniyon po sa loob dito na studio. Opo, yan. Salamat po. Maraming salamat din po, Nay. Medyo naiiyak ka, Nay. Naiiyak talaga, ma'am. Sa sobrang nagkaroon akong wheelchair. Matagal ko na pangarap, ma'am. Ang hindi pa ako ganitong masyadong pa akong Opo. Ang pangarap nyo po, Nay, ay andyan na? Opo. Salamat po sa inyo lahat. Miss Sally, may gusto ka po pong sabihin? Nanay Remy, maraming salamat po sa tiwalang ibinibigay niyo po sa Ako Bicol Party List at sa lahat sa amin po sa staff dahil maraming maaaring hingian ng tulong pero sa Ako Bicol at sa Ako Bicol pa rin po kayo dumudulog dahil alam niyo po na ang Ako Bicol Party List ay handang tumulong sa mga katulad niyo po na nais ay may mga pangarap po na mga gamit tulad po ng wheelchair at syempre pa ipanalangin niyo po kami parate, bigyan po kami ng maayos na pag-iisip, maayos na pangangatawan at malampasan namin lahat sa amin ang ating mga congressman, sina Congressman Saldico, si Congressman Pido Garbin at lahat po ng Ako Bicol na malampasan anuman ang pagsubok na dumarating sa aming buhay at Tama po, kayo din po mabuhay po kayo. Maraming salamat sa inyo ulit, sa lahat na ang bumubuo nito. Kay Ako Bicol Party sa Congressman Saldico. Maraming salamat din po, Nanay. Miss Sally, maraming salamat po sa inyo pong pagtulong sa ating mga kababayan. Sa paraan po ninyo, ayan si Nanay, napangiti po natin at nabigyan din natin. Yan, sobrang saya ni Nanay. Nanay, maraming salamat. Miss Sally, salamat po. At ito pa, partner, meron pa na regalo. Hindi para pa nagtatapos dyan, partner? Hindi pa dyan nagtatapos. Ito, tanggapin nyo rin po itong Kabaro Coffee. Yan ang gawang Pinoy na mas pinasarap at swak sa bulsa na. Swak sa bulsa. Ayan, Nanay. Isasakay nyo na po yan sa wheelchair po ninyo. At hindi pa yan. Eto pa, Nanay. Isang sakong bigas, 10 kilo. Ayan. Pangduwa ko ng ano dito eh. Pangduwa ko ng punta dito. Pangdalawa na. Ayan! Yan, Nanay. Nakadalawa na. Iba ka. Iba ka talaga, Nanay. Wala ko nang hiya ako. Hindi ko nahihiya. Hindi na ako nahiya kasi pangalawa ko napunta rito. Wow! Congratulations. Taong hindi mahiyain. Apo, yan ay patunay po yan na ang pagtulong po ng Ako Bicol Party List ay hindi lang po isang beses, kundi tuloy-tuloy po. Kahit ilang beses po kayong humingi ng tulong, naandyan ang Ako Bicol para po magbigay ng tulong sa inyo, Nay. O, saka po, hindi man pwedeng mahiya kasi hindi man tayo nagnakaw. Kaya magandang paraan yung ito. unang bigas po, Nay, na binigay sa iyo, ubos na? Meron pa, ma'am. Ayan. So, binigyan ko naman yung anak ko eh. Meron na naman. Very good ka talaga, Nay. Share the blessing. Tama? Masarap na bakasyon, bigas, ma'am. Okay, very good. Masarap. Kulang na lang ay ulam. Opo. Ang ulam nakukuha yun, maski gulay na gulay-gulay dyan, nang hanap sa, maski gulay na walang sahog, pwede na yun. Opo, maraming salamat po, Basta hindi mawala yung bawang, bitchin, asin. Okay. Magic sarap. Kunti lang. At yan mga ka-aksyon, mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon dito sa Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, abangan mamayang alas 3 ng hapon ang programang maghahatid ng libreng serbisyong medikal kasama si Rizel Luzada at si Dr. Robins Malagueño ng Tanchuling General Hospital dahil iba ang alagang Ako Bicol. At para sa mga nagnais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur,
Maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Ayan mga ka-aksyon, 91 days to go na lang at Pasko na. Merry Christmas in advance mga ka-aksyon at sa iyo partner, Merry Christmas in advance. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan. Tutugon po sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan.